Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Roma, Kapitulo 8, talatang 28. Ito ang sinasabi. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa araw na ito na muli mo kaming sinamahan sa aming pagtulog. Salamat o Diyos sa pag-iingat mo habang kami ay natutulog. Salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami o Diyos ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Patuloy mo silang pagalingin at ibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, mga kaibigan namin na nagsisihanda sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe sa kalsada kung sila man ay nagmamaniho. Ikaw, Diyos, ang siyang kasama nila upang ligtas sila sa lahat ng panganib sa daan, Panginoon. Gayunin po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang aking pinsan na si Mercy Masyon ay nagsiselebrate sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Naway, pagpalain mo siya kasama ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga kabahamakan, O Diyos. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Gayunin po, Diyos, sa mga nagsiselebrate ng mga wedding anniversary, patuloy mo po silang pagpalain kasama ng kanilang buong pamilya. Pagbuklurin mo po sila ng pagmamahalan, Panginoon, upang ang kanilang sambayan ay patuloy na naka-angkla sa iyong pangalan na si Hesukristo ang aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Yun po ang pamagat. Ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano, mga kaibigan, ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan ng anak, pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mga mahal sa buhay, kasalatang pinansyal,
pag-aalala at pagkatakot. Kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hindi ba't ang pagmamahal ay nangangahulugan na nais niyang mabuhay tayo ng maginhawa at komportable? Ngunit hindi gayon. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak at sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti ayon sa Roma 8:28. Kaya nangangahulugan ito na pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay at ang mga ito ay bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga kaibigan, para sa mananampalataya, may mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Katulad sa lahat ng bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago tayo, Lumago tayo at maging katulad sa kabanalan ng Diyos, sa kanyang anak. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ito ang layunin sa buhay ng Kristiyano at sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, mga kaibigan. Kasama ang mga pagsubok at kahirapan. Ito ay bahagi ng proseso ng pagpapaging banal ng Diyos sa atin. Sa pagtatalaga niya sa atin para sa kanyang layunin at upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaluwalhatian. Ang paraan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamagitan ng mga pagsubok ay ipinaliwanag ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:6-7. Ito'y dapat na ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira, mga kaibigan, ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, mga kaibigan, na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang dapat. Sa gayon, kayo'y papurpurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay ito. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, mga kaibigan, na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Ginagawang dalisay ng mga pagsubok at kahirapan ang pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya upang maging payapa sila sa kaalaman na ito ay totoo at tatagal. Hinuhubog
ng mga pagsubok ang ating makadiyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayahan na magalak sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatyaga. At ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo, mga kaibigan, sa ating pag-asa. Bakit? Sapagkat, mga kaibigan, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtiyatsaga. At ang pagtiyatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos o ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Binigyan tayo ng perfectong halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ipinapakita o ipinakikita ng mga talatang ito ang mga aspeto at layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok at kahirapan, maging sa mga dinanas na pagsubok ni Kristo. Ang pagtiyatsaga ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunpaman, dapat tayong maging maingat na huwag gamiting dahilan ang mga pagsubok at kapighatian kung ang mga iyon ay resulta ng ating pagkakamali. Huwag nawang mangyari, mga kaibigan, na maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamamatay tao, mga magnanakaw, salarin o mapanghimasok sa di niya dapat panghimasukan. 1 Pedro 4:15. Patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil ang walang hanggang kaparusahan niyon, ang walang hanggang kaparusahan niyon, mga kaibigan, ay binayaran na ng handog ni Kristo doon sa krus. Gayunman, daranasin pa rin natin ang natural na konsekwensya ng ating mga kasalanan at maling desisyon sa buhay na ito. Ngunit, kaibigan, ginagamit ng Diyos maging ang mga pagsubok at kahirapan na bunga ng ating mga pagkakamali upang hubugin at hugisin tayo ayon sa kanyang naisin para sa ating ikabubuti. Napakalinaw, di ba? So, ang pagsubok at kapighatian ay dumarating na may kasamang layunin at gantimpala. Di ba? Kapag ikaw ay isang atleta, ano ba ang ginagawa? Maraming pagsubok na dinadaanan. No? Mga practices, ano pa man ang iyong mga pagsubok. Di ba? Kapag nandoon ka na, magaling ka na, nandoon na yung pag ikaw ay gagantimpalaan hanggang sa dulo. So, mga kapatid, di ba? Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag
ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Mapalad ang taong manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. O, di ba? Napakaganda. Ayon sa Santiago 1:2 hanggang 4. Sa pagdaan sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mga kaibigan ko kay Kristo, mayroon tayong tagumpay. Mayroong tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat nasa ginta tayo ng espiritual na labanan, walang kapangyarihan si Satanas laban sa mga mananampalataya. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang Kanyang salita upang gabayan tayo at ang Kanyang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng lakas at ng pribilehiyo na lumapit sa Kanya sa panalangin sa lahat ng oras para sa anumang bagay. Tiniyak din niya sa atin, mga kaibigan, na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating makakayanan. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, kaibigan. Tandaan natin yan. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corintios 10:13. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ng aming mundo ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo, liwanag buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.